So, proof of life. Grabe. Sobrang ganda nitong araw na to. And you know what? This is going to be a Pinoy Extreme Special. Well, let's do this. I am going to commend yung gobyerno natin. Oops, sabihin na, oh, loyalista ka, oh, pinklawan ka, oh, DDS ka. No, guys. This is an effort of the government itself, not kung sino mang partido, kung sino mang politiko. But I'd like to credit the government itself for creating this kind of tourism. Unang-una, yung price. Well, of course, as Filipinos, we always check the price. And we compare the price. Ang isa sa napagkumparahan naming presyo is yung Empress Hotel dito sa May Alaminos, and then yung villa dito sa Quezon Island. Guys, Quezon Island ha. Yung budget ng all around sa Empress Hotel, which includes may food, may tour sa 100 Islands plus accommodations, umaabot ng 40,000. Laki, di ba? Hulaan nyo kung magkano yung presyo nung villa namin sa may mismong President Quezon Island. All in na yun, kasama na bangka, tour guide, saka yung day tour sa mga isla. 19,000. Half the price ng mga commercial. Now, yung villa namin itself, nagkakahalaga ng 10K overnight. Not bad kung ikukumpara doon sa Empress Hotel or doon sa ibang villa na sobrang mamahal. Plus, we are around 10 packs. O, diba? That's 50% cheaper. Oh, 51% pa nga eh. Diba? More than 50% cheaper. Tapos, ang kagandahan kasi sa overnight, lalo na pag weekdays, ganitong Friday, so on and so forth, parang kayo lang yung tao doon sa isla. But of course, with the exceptions ng mga nag-overnight din na iba. Like for example ngayon, may nakikita akong mga tao or nag-rent din ng iba. May tent pitching din sila. Mind you. And that's way cheaper. Around 900 to 600. Diba? Depende pa rin sa tao. So, if you are on a tight budget, pwede ka pa rin mag-adventure dito. Diba? And you know what's best there? Nabibigyan mo ng trabaho yung mga locals. Grabe. Ganda. Kudos to the local government. And sana ma-improve pa nila yung ganitong tourism. And siguro ang pakiusap ko na lang sa mga tao is maging responsable tayo doon sa mga basura natin, kasi hindi naman maganda na isipin natin porket bayad ka pwede mo nang gawin yung gusto mo dito dahil lang bayad ka. May ganong attitude ang Pilipino, yes, but I think that's one of the things that we need to change. Well, this is the first of the many episodes that I'll be doing here sa 100 Islands, and this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme.